yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago magsara Yan ang yung Senado. hinahanap ng Korte Yun Suprema. naman, Sumumpa kayo dyan. Opo. Wag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Aha. Sumumpa ka pagkatapos hindi naman totoo. Wala. Makukontempt kayo lahat dyan. Nako. At yun nga no mga kabayan ha, mukhang malalagay po sa alanganin ha. Ito pong mga congressman kaugnay po dyan sa impeachment. Na kung saan nga po ngayon po tinatanong na po sila ng Korte Suprema. Dahil nga po sa parang imposible po yung ginawa po nilang pagpapapirma doon sa 205 na pumirma. Napirmahan po sa loob lamang ng 1 oras. Ayon nga po dito kay Congressman Marcoleta, hindi nyo po may pasisinungalingan sa Korte Suprema yung ginawa po ninyo. Kaya kailangan nyo pong mag-under oath. Under oath po yan para patotohanan nga na napapirmahan po nila yon sa loob lamang ng 1 oras. Ano pong mangyayari pag hindi po napatunayan ni Joel Chua? Itong sila Luistro, sila Ortega, yung mga nangunguna dyan sa sa impeachment na yan, makukontempt po kayo ng Korte Suprema. Kapag po yan, ay hindi po ninyo napatunayan under oath. Tandaan nyo po yan. Eto po, mga kabayan, ang paliwanag po dyan ni Congressman Marcoleta at banta niya dyan sa mga congressman na nagkukumahog na pumirma dyan sa impeachment na yan. Attorney, Senator Marcoleta, pasok po. Aha. Matindi. Aha. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of 1-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Aha. Kasi, yun lang tanong niya kanina, yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang 3 Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kani. Akaraka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yun ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, no? Kanyang Kung kailan itatransmit. ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi parang inipon niya muna, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen,
is the highest administrative officer of the House ng of Kamara. Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately kaagad mong ibigay. Opo. Wag ka nang mag-isip na kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, Aha. tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Oho. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. Oho. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, one session lamang One yun. session. Tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So yun. kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Oho. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Oho. O hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, oo. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, wag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun eh. Steps. Oo. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Opo. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Oho. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, Opo. sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Wala nag-adjourn. Opo. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi naaktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Oo. Mag-a-adjourn na kami noong February 5. Yun yung Doon pang-apat dali-dali nilang nilagay. Dinala Ngayon, sa Senado. hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila Opo. ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga materiya, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Oho. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Opo. Within 10
inextendable period. Sa makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Oh, Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maaaring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, yan eh. Ano nga? 12. O 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila Oho. ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Oh, para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan ka yung mga order of business? Titingnan niya. Naku, Wala dito eh. Oho. Baka mamaya lilitaw pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi eh. Ang ikasampu sigurado diyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli Opo. na isinulong nila sa Isinabit na sa Senado. Opo. Oho. Magkakaalaman diyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, H, I, Hanggang J. hanggang J, eh. Oo. Okay, Nakahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Oho. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon, Opo. ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Oho. Under oath pala, no? Under Talaga? oath, Oho. ngayon. At base na rin sa pagkakaintindi ko Opo. sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayong mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala? Eh, senator judge ako eh. Oo. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Aba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawag. Ikaw naman ka ako eh. sir, oo nga, pwede. Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oho. O pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. O yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Aba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oho. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro
Baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong panglegal Oo. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Ah. Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Batay dyan. sa utos niya, opo. Oo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Oh. Oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. O, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oo. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oo. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Parang Ba, kasi, huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, babayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Oo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di nga. ba? Yung first business of the days nyo. Kaya nga. Eh, kung halimbawa, may tumindig agad, bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po yung nakaraan. Ako, in 19. Ha? Hindi, kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19 Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Hindi ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga. Nakalimutan mo na. Diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Samon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10
in extendable days Opo. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw para 10 sumagot. araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya Opo. lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga Opo. prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin? Sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court, kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Yung sagot namin. Oho. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung Matapos ang mga ilang oras. nung pagkatanggap, meron silang 5 araw Para sumagot naman. para mag-reply. Opo. Reply naman pala sila. Oh. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung Natapat 28 natapat Tapat na na naman Sabado, Sabado. yung 29 linggo na naman. Opo. Oh, June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 nung Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of Opo. June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Oh, yun ang... Kaya tapos eh. Ang O di problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala, pinagbisa Dala-dala kasi nila, nagmisa minamatay. sila. Oo nga pala. Oh, ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung Kaya bulaklak na pampatay. Opo. Pagkatapos ka nung 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan hanggang ngayon eh. Oo, bakit Di po ba? ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tumayo si Nelson. Oho. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh. Oho. Di ba nakalagay po sa rule natin eh? Ni mag-motion pala na yan. Ay talagang kaya nga, dun muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna ang O number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? O sige, gusto mo, yun muna. Sige, pagdebatehan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unong... Ituturing ba itong tapos na o hindi Sino pa? yung unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n yan. Yeah, siyempre po. Tinatapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. Sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan. Magsalita naman yan. Ayan. Pagkatapos, butuhan. Doon pa rin nabagsak. Doon pa rin ang bagsak pala. Halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. Na-divide ng huyang house. Ano tayo? Let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan, di ba? Majority win, no? Di ba? Ayun. So, nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. Ngayon, Wala namang kinalaman sa ano ng Korte Suprema. Basta pinatasagot sila. Pero meron tayong sariling gawain. Ayan. Di ba? nga, no? So, yun ang magiging larawan pala sa 29 ng July. 27, 28, tama. Nagkataon pa naman, birthday ko yun. Oo Jen. nga po. Ganun po ba? Kahit Makasaysayan itong... Ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Nakuwenta mo ba? tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, no? Historical ito talaga. Kaya historical naman. Dahil wala na akong pananagutan sa inyo dito, nandun ako eh. Ayun! Mas marami kayong dapat Di ba? pakainin doon. Hindi, kasi ang pagdating mo doon,
pagtungtong ng Biyernes nun, ganun pa rin ho yun. Na-delay lang ho ng konti yung pananagutan nyo sa himpilan. Hindi lang ano. Pero yung Biyernes, Hindi lang nananatili. forthwith yung celebration. Na, hindi, wala sa tuntunin niya. Yung pananagutan po, yan, nauusod lang yun eh. Pero, Sen, ang maganda rito ay parang pagka nagdesisyon ng Supreme Court dito, malilinaw na yung patakaran. Ano? Pero magtatagal din yan eh. 10 days lang na yun, magsasubmit pa eh. Opo. Pag nakasubmit, i-analyze na. Isip-isipin mo, ang dami niyan. Oo, tama. Ang dami niyan. Titingnan isa-isa yung mga papel. Oo. Eh kung 215 yan, 215, dapat pala makita nila, matanong Doon sila. lamang sa yung unang binasa mo, kung may discretion yung Secretary General. Siyempre, gagawa ng reply yung Secretary General. Dapat daw po. Sasabihin niya na meron po akong discretion. Ewan ko, paano niya palilitawin yun? Sinabi niyang, siyal eh. Oo. Pagka siyal, mandato yun eh. Hindi optional. Opo. Hindi ka pwedeng makapamili. Kaya sana sinabi niya, nakalagay sana, kung itatagalog natin yung rules, pagkasubmit Oo. ng impeachment complaint, ang Secretary General ay maaaring mag-isip ng ilang beses Opo. kung ito ay i-repair niya Oo. sa opisina ng Speaker. Ang House Speaker, opo. O, kung gano'n, halimbawa. Oo. O kaya naman ang Secretary General ay binibigyan ng 3 araw o 30 araw Yan. na mag-atubili. Nako, magaga mo. Pag-isipan niyo muna Na mabuti. pag-isipang mabuti kung ito ay i-repair niya. Okay, yun. Oo. Hindi nga gano'n eh. To immediately refer Oo. to the office of the Speaker. Asan ang discretion mo doon? Oo. Ministerial yun. Ang ibig sabihin ng ministerial, wala kang opsyon kung hindi gawin mo kung ano ang itinatakdang gawin mo. Yan. Pagka-submit Wala sa'yo, kang desisyon, wala kang discretion. sa lalong madaling panahon, dapat dalhin mo ito sa tanggapan ng Speaker. Oo. Yun ang, oo nga, no? Sa kabila nun, hindi niya, inipon niya muna, nilagom niya. At pagdating ng February 5, dumating yung ika-4 na complaint, at saka lang nila, So, ito pa eh. oh, Kahit na ipagpalagay mo, ako ang duda ko rito, yung February 5, Opo. palagay ko kinumpute nila. Kasi kahit hindi na ako magano eh. Kasi makukwenta nila yan eh. Opo. Alam ko pinigil nila yon. Pero hindi sila pwedeng lumabas sa 10 session days eh. Opo. Yun ang nakasulat sa rule namin. at saka alam din naman nila yun. Ipagpalagay na natin na yung nilagom nila yung 4 na impeachment, naging 4 eh. Siguro yung pinakahuli, February 5, kasi nga yung pang-4 dinala nila sa Senado. Oo. Meron pang kulang doon, Jen. Meron pa ko ba? Oo. Nakalagay kasi doon. Pagkatapos mong ma-refer, ay pagkatapos ma-include in the order of business, palagay ko in order nila. Yung 3 una-una at saka yung pang-4, ni-refer nila sa order of business, kaya nga nakatakbo yung pang-4. Pero yung 3 na iwan. Okay? Kung paano nila pangangatpiranan yun, hindi ko alam paano gagawin nila. Pero hindi na hanggang doon. Opo. Kasi nakalagay na naman sa rule, kung babasahin mo, pagkatapos na ma-include, after session days, na isama mo sa order of business, in 10 session days kanya, i-repair mo sa Justice Committee. Ngayon, mga ngatpiran, ang kinuha naming modality nga kanya, yung 1/3, kaya para dumiretso. Paano yung 3? Ayun na nga, nabilbil yung 3. O di yung 3 hindi mo kinonsider. Di yung 3 tinulugan mo. Yun ang ating pinag-uusapan na yun. Paano mo pangangatwiranan yun? Yung 3 hindi niya nakumpleto yung 3 proseso. Nako. Yun ang problema pa natin, ano? Paano pangangatwiranan? Kasi dito kada sagot pala. Napakarami niyan. Ano pa yung iba? Ano pa yung ibang sinabi ng ano? Yung tinuran lang natin yung medyo ano pa yung iba? Ano May sinasabi pa kasi ABCD, anong dami? May sinabi kasi kada sagot pa nila dapat under oath. Kaya mabigat ito. Hindi Ano yung mga basta iba dapat ba? sumagot. Isipin, hahanapan ka ng ano yung mga dates ng session. Oho. Makukuha mo eh.
Ito, tinatanong din, Sen, yung itinransmit sa Senate. Tinatanong kung kailan ito pinaikot sa member of the House. Kaya nga eh. Paano 215 yun eh. Na lahat na Kasi pumirma. yung mga umamin sa akin, ng mga kaibigan ko, nilagay kami kanya sa isang kwarto. Oho. Nilagay kami sa isang kwarto. Kinuha yung mga cellphone namin. Oho. Pagkatapos na makita, wala naman kaming nakitang complaint. Nakita na lang namin yung signature sheet. pipirmahan, O tandaan mo kayo number mo rito kasi mga ilang, kung number 8 ka, sa susunod number 8 ka rin, pipirma ka. Wala silang nakita. Ganun. Kaya mabilis eh. Yung pagpapapirma nga lang eh. Akala doon 215. Paano mong inopen mo yung session at 3 o'clock? Ibig mo sabihin na papirma mo sila sa isang oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ron. Nag-chopper yung pumunta sa Senate. nagmamadali sila eh. Oo. Na inihabol eh. O di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Kasi sinabi ko sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Opo. Ganda. Huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Oh, yes. Nag-invest siya ng 30 minutes. Opo. 30 minutes, i-multiply mo ng 215. 5 araw yun. Oho. Kwentahin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. So, i-multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. Oo. 5 araw ang... 5 araw hapon. So 5 araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan mo na 5 araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? Inihabol bago magsara Yan ang yung Senado. hinahanap ng Korte Yun Suprema. na nga. Sapagkat yan ay related dun sa verification. Oho. Kasi iisa-isay niya. Sumumpa kayo dyan. Opo. O, wag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Oho. Sumumpa ka pagkatapos hindi naman totoo. Hindi pala. O, makukontempt kayo lahat dyan. Nako. Ano pa ang sinasabi? Ito, Sen, yung tinatanong niya,